Nandito ang iyong kayamanan. Nandito ang buo mong buhay. Nandito kung ano ang iyong gagawin. Dahil ang salita ng Diyos ang nagpapahayag sa mangyayari sa hinaharap. Pag naalala ko na late na ako at magsasara na ang gate ng eroplano, way back 2001, August 4. At dala ko ang passport at ang ticket nung isang kasamahan kong bishop. Late na ako at hindi na ako pwedeng tanggapin sa eroplano. Dalawa kaming hindi pwedeng lumipad. Pero nanalangin ka ko at ang saksi ko ay yung aking panganay na anak sapagkat siya ang driver ko. Sa natural instinct, hindi kami pwedeng umabot. Binigyan kami ng deadline hanggang 12 noon. Ang flight 1:00. Pero hindi kami makakarating sa higpit ng traffic. Pero ewan ko po, pumikit na lang ako, umiyak ako sa Diyos. At pagdilat ko, 5 minutes before 12, nandun kami sa airport. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Basta ako ay umiyak mightily dahil kahiya-hiya ako dahil dala ko ang ticket. At alam nyo, punong-puno na po yung eroplano. At biyahero na po ako international. Pero tiningnan ko, walang number. Tinanong ko yung stewardess, bakit wala akong number sa economy? Sabi niya, no, you will not be sitting on the economy class because it is fully loaded. You are upgraded to business class, first class. So yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? For the first time in my life, I traveled first class. Purihin ng Panginoon on an economy ticket. Kaya nga po, I challenge and encourage you. Be hopeful every day. For your tomorrow has never happened before. Amen po ba? Ang tangi lang nangyari ay yung nakaraan. Learn the lesson of the past, but do not linger on that any single moment. What are you currently doing right now will be your future tomorrow. Today, it will be your yesterday tomorrow. Make sure that when you look back to today tomorrow, ganda yung maaalaala mo na kayo ay naggalangan, na kayo ay nagtiwala sa gitna ng kakapusan, kayo nagtiwala at nananalig, na kayo ay pinagpala ng Diyos at talagang kayo ay pagpapalain ng Diyos, kayo pauunlarin ng Diyos at any age pwedeng magsimula ang Diyos sa inyong buhay. Kaya huwag mong sasarhan ang gagawin ng Diyos sa iyo. At the age of 60, makagagawa ang Diyos ng dakila sa iyo kung ikaw ay magpapasya ngayon. Amen. Amen po ba? Noong August 99, nasa Bangkok ako at ang aking pinakang host doon ay isang missionary at ang magiging kasama ko ay isang ngongo. Alam niyo, yung ngongo, yung ganon. Pero missionary siya sa Thailand. Bakit siya missionary ay hindi maintindihan yung kanyang salita? Dahil sa kanyang puso siya ay naniniwala na ang Diyos ay makagagawa sa kanya. Kaya mula Pilipinas, nandun siya sa Thailand, nagmimisyon. Nakukuha niyo po. Kaya nga po ating unawain, do not neglect the word. Because neglect will lead to drifting. Alam mo sa buhay natin ito sa Pilipinas, napakalaki po ng unemployment. At ang napakaganda pa sa Pilipinas, ang workforce natin ay kinukuha lang ng mga employer at their tender age. Kaya makikita natin after ang mga contract ngayon, before 6 months, aalisin na para hindi maging permanente. At kaya nagagawa yun ng mga employer dahil sobrang hirap sa Pilipinas. Pero I tell you this, look to the future. Ang Pilipinas, this is prophecy, ang magiging katulong mo sa bahay ay puti ang balat. Hello? Hindi kayo excited. Pero ako, inaabangan ko yon na yung mga nasa Europe pupunta sa atin para maging katulong natin.
Amen po ba? Alam mo, if you know what God will be doing tomorrow, hindi ka po mapapagod sa iyong kahirapan ngayon. Kung ikaw man ay isang kahig, isang tuka, o sabihin na natin 5 kahig, kalahating tuka. Pero magkaroon ka lamang ng pag-asa at tiwala sa Diyos. Darating ang panahon, naiiyak ka sa sobrang pagpapala na gagawin sa iyo ng Diyos sapagkat ikaw ay nagpatuloy na magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga po, it is a matter of what you believe. Believe and act on what you believe. Believe right, think right, speak right, and act right. And you will be rightfully rewarded and blessed. Mag-isip ka ng tama, maniwala ka ng tama, magsasalita ka ng tama. At pag ikay nagsasalita ng tama, yung katawan mo'y susunod sa iyong sinasalita. Kaya pag ang bibig ng isang tao ay nagsasalita ng hirap, yung katawan niya ay payag-payagan, oo nga. Kaya nga po ating unawain, be hopeful for tomorrow has never happened before. May maganda kang hinaharap. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, may maganda kang kinabukasan. At yun po ang katotohanan. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay akala mo'y matanda ng dalaga, wag mong sasabihing matanda kang dalaga. Sapagkat ang lahat ay pwedeng mangyari in a moment. Amen? In a moment. Pero yun po ay sa iyong pagpapasyang maniwala. Amen po ba? Kaya nga po, anong mangyayari if you neglect the Word? You will drift from the Word. And when you drift from the Word, you will start to doubt the Word. Nakukuha niyo po, pag wala ka ng panahon sa salita ng Diyos, pag-aalinlanganan mo na ang salita ng Diyos. At pag nag-aalinlangan na ang isang tao sa salita ng Diyos, he will have dullness toward the Word. Hindi na niya bibigyan ng pansin ang salita ng Diyos. At pag ang isang tao ay hindi na nagbibigay ng pansin sa Diyos, magiging na siyang tamad na makinig ng salita ng Diyos. Kaya pag narinig na ang aking pangangaral sa radyo o makita sa television, pinapapatay ng iba na dating maalab. Isang napakahusay na ibanghilista, ang apelyido niya ay Templeton. Canadian po siya. Noong kanyang kabataan, pag siya po ay nagkandak